Bayanin ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Bayanin ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Itaguyod ang kaayusan sa kalsada. Sasakay ka ng walang anumang pangamba. Karapatan ng mga tsuper ay isusulong. Mga programa na sa kanila'y makakatulong. Dahil kayo'y maituturing din na bayani. Maliit na kita, tuloy lang sa pagsisilbi. Maiangat ang ekonomiya sa ating lipunan. Tagapaghatid sa pag-unlad ng ating bayan. Tara na't tumarangkada sa pag-unlad papunta. Sakay na at sumama. BTS, tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Bayanin ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Pagripaso at paggawa ng mga batas upang ang buhay natin ay umangat naman ng antas. Ang bayaning tsuper ay tayo ring mga Pilipino. Direksyon ng ating buhay, tayo ang nagmamaneho. Binipisyong nararapat ay hindi pagkakait. Solusyon ang tugon sa mga hinanaing. Sa ating biyahe ay walang ni isa ay maiiwan tungo sa maayos na kinabukasan ng ating bayan. Tara na't tumarangkada sa pag-unlad papunta. Sakay na at sumama. BTS, tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Bayanin ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po tayo ngayon sa pinakatampok na programang Barangay Balita Ngayon. Ito po ang inyong likod, si Johnny Bato-Bato Balani. Saluhan niyo kami kabayan sa mga umatikabong eksena, talakayan, kuro-kuro at opinyon sa loob ng isang oras mula alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali dito lamang sa natatanging istasyon, ang Vantage Point Media. Kaya naman sa pagkakataong ito mga igan ay ating makakasama at makakapanayam ang isa na namang natatanging punong barangay ng lungsod ng Maynila. Mga igan, ito'y walang iba kundi si Zone 92 Chairman at punong barangay Alan Buwado ng barangay 846 Zone 92 District 6 Pandakan, Lungsod ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Alan Buwado. Magandang araw po sa lahat po ng mga manonood at tumatangkilik ng ating istasyon, Vintage Point Media. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Tika saan ba yung mga Buwado, Chairman? Sir, ang mga Buwado po ay mga Ilocano. Talagang loyalist to. Oo, loyalist.
Una sa lahat, Chairman, maraming salamat po at pinangunlakan po ninyo ang aming paanyaya na makasama at makapanayan po namin kayo sa unang pagkakataon dito sa ating natatanging programang Barangay Balita Ngayon. Muli, Chairman, marami pong salamat. So, Chairman Alan, bago po tayo pumalaot sa ating programang Barangay Balita Ngayon, dito sa ating nag-iisang istasyon, ang Vantage Point Media. Nasa inyo po ngayon ang pagkakataon, Che, para batiin ang ating masugid na taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang inyong mga kasamahang punong barangay at lalo-lalo na po sa inyong mga kabarangay at mga kaibigan. Go ahead, Chairman. Isang mapagpalang araw sa ating mga punong barangay ng Maynila, especially sa aking Zona 92, sa aking butihing Mayora Hani Lacuna, at Vice Mayor Yul Siervo Nieto, at sa mga konsehal ng Maynila, sa mga ating Asenso Manileño, at sa aking pamilya, sa aking mga barangay constituent, at mga kagawad, magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Punong Barangay Alan Buado, 43 taon gulang. Ako ay isang negosyante ng distributor ng Coca-Cola Company sa Maynila. Ngayon, ako po ay 3-term barangay captain. Simula 2013 up to present, ako po ang nagsisilbing barangay captain sa aming barangay. Ako po ay 25 years ng negosyante. Okay. Yan po ang, bago po ako pumasok sa barangayan, hindi po ako dumaan sa pagiging kagawad o kahit anumang pong posisyon. Ako po ay talagang nagninegosyo lang. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na hilahin na tayo ng tadhana sa politika at mapasok po tayo sa barangayan. Okay, salamat po, Chairman, sa inyong pagbati at pagpakilala sa inyong sarili. At isang pagbati rin po ang ating ibibigay para sa mga masisipag at aktibong leader at lingkod bayan ng ating bansa. 10 ng ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating programang Barangay Balita Ngayon ng Vantage Point Media na pinamumunuan ng ating determinado at batikang leader na si Attorney Alex Sabaton, ang Executive Director ng Partnership for Enhanced Road Safety Incorporated at ang founder ng BTS, ang Bayaning Chopper Party List, na silang magsisilbing tulay para sa pagbabago, para sa matinong pamamahala at sa pagtataguyod ng ligtas na daan, kabuhayan sa moralita at pagkilala sa karapatan ng ating mga kababayan. Kaya naman, mga igan, sa ating puso at isipan, huwag po nating kalilimutan, BTS lamang po. Ika nga, mga igan, biyaheng Chopper, biyaheng Pag-asa, kaya't sama na. BTS lamang po, mga igan. Bossing Attorney Abaton, kasamang Manny Laksamana at Jovic Boya. Good luck po sa inyo. Marami pong salamat. So, Chairman, tulad ng aking nasabi kanina, kayo po ang punong barangay ng Barangay 846. Ngayon po, Chairman, maaari mo pang ipakilala uli para makilala ng todo yung lalo na sa distrito mo, sa ibang distrito, ang iyong sarili bilang kapitan ng Barangay 846 at ano po ang inyong pinagkakabalahan sa kasalukuyan. Chairman? Okay po. Ako po ay 3-term barangay captain sa aming lugar simula 2013 at present. At ang pinagkakaabalahan ko po ay, ako po ay distributor ng Coca-Cola Philippines sa Pandacan. Ngayon po,
Sa pag-upo ko po bilang barangay chairman sa aking barangay, totoo sino, wala ko talaga akong idea na pumasok ko sa ganyan eh. Kasi siyempre negosyante ko tayo. Ang focus lang mo natin is more sa business. Nung nakita ko kasi yung mga naging problema, kasi ang tatay ko, hindi niyo po natatanong, ang tatay ko po ay dating kagawad. Kagawad din. Oo. Kaso sa barangay ho namin, nakita ko yung naging problema nung time na yung tatay ko yung nakaupo, nanunungkulan. Lalong-lalo na sa peace and order ng barangay namin. Nakita ko yung talagang problema like sa drugs, sa mga iba pang problema na sa tingin natin bilang ordinaryong tao, hindi kayang gampanan. Hanggang sa dumating din sa point na yung father ko is nagkaroon din ng nagkaroon ng attempt sa buhay niya. Kaya ako bilang anak, nakikita ko na ano kaya yung tinanong ko yung sarili ko, ano kaya yung kaya kong itulong pagdating ng panahon. Dahil siyempre dito ako lumaki sa lugar namin. So, importante sa akin na mabigyan ko ng sagot kung ano yung tanong ko sa sarili ko. Hanggang sa dumating na yung pagkakataon na nagkaroon ng eleksyon, kinausap ako ng mga tao na tumakbo ka, subukan mo. Kaya ako hindi dumano sa pagiging kagawad. Kahit kung nga tanod, hindi ko nasubukan. So, nakalalaman ka sa tatay mo? Dahil Oo. tatay mo kagawad, di ba? Oo. Tayo ko, biglang chairman, no? Kaya nung time ko yun, ang ginawa ko, tumakbo po akong Chairman. bilang chairman. Ang nakalaban ko nun is yung incumbent, tapos isang barangay chairman, ex-barangay chairman, saka isang first kagawad. Awa naman nung ng Diyos, napagbigyan tayo, nanalo ho tayo. Yung nagulat nga ho, at sa barangay ko po, kung di nyo na itatanong, nananalo ho ang mga punong barangay dyan by 1 point, 2 point, 3 point. Nung una ko pong takbo, ang pinanalo ko is 136 votes. Wow, pulang away, ha? Pulling away. Oh. Diba? Congratulations. Kaya masasabi ko na maraming tao ang sumubok. Diba? Subok ang ano mo. Sumubok sila na subukan natin itong bago. Yung pagtitiwala ba, di ba? Nagtiwala. Hindi ko naman sila biniguyan sa mga ganyang pagkakataon. Oo. So, talagang subok na subok ang buwado sa larangan ng barangayan. Okay, Chairman, matanong ko nga po kayo. Ano po ang nagudyok sa inyo? Yun nga, inudyok na kayo sa pagpasok sa mundo ng politika. At sa paanong paraan po kayo nakapasok dito sa mundo ng politika? Tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang nag-udyok po sa akin para pumasok sa politika, yung nakikita ko po na nangyayari sa aking barangay. At nakikita ko na tinanong ko yung aking sarili na may kakayahan akong tumulong, dapat itulong ko na. Gawin ko na ngayon. Hindi ko na po pwedeng gawin to kung may edad na ako. Actually, pumasok po ako sa barangayan ng edad ko po 30 anyos. 30? Oo. Ngayon 43 anyos na po ako. So, meron na akong 13 years. Diba? 13 years. At yung unang upo ko po sa barangayan, ako po ay napagkatiwalaan ng 43 na punong barangay ng Pandakan at hinalal bilang presidente ng samahan ng mga kapitan ng barangay, ng Pandakan. Iba pa yung puno yung zona mo? Opo, iba pa po yun. Anong organization nyo? Samahan ng Sangkap, samahan ng kapitan ng Pandakan. Sa buong 43 po na barangay ng Pandakan. Ako po yung naging presidente dyan. Sa unang term ko po yun, ha. So, ang zonang hinahawakan mo ngayon, ilan? Bali, meron lang po kaming 8. 8.
walo yung zona mo. Ngayon, yung pagka-presidente mo ron sa punong barangay, ilan? Bali 43 po yun. Naku, dami yun, Na barangay 43. chairman. Abay, pwede ka nang maging congressman. Ayan. Tuloy mo, Che. Ngayon po, nung ako yung naging presidente ng Pandakan, dumating yung mga... Napatakbo ko naman noon ng maayos yung barangay ko at yung pagiging presidente sa mga kapwa ko po ng barangay. Hindi ko naman nung sila binigo. Kasi nung time naman nung yun, kung ano naman nung yung mga hilahin nila sa akin, nagkagawan ko naman nung ng paraan. At napapasaya ko yung mga kapwa ko po ng barangay. Kaya nung time na ho yan, kung hindi nyo rin una itatanong sa barangay po namin, wala pong nakakadalawang termino. Wala pong nakakadalawang termino na straight. Talagang pinapalitan ng taong bayan. Unang term po, nanalo ka. Susunod na term, talo ka. Depende siguro, Che, yun. Kung maganda ang servisyo mo, Oo. mananatili ka. Siyempre So, ilang taong ka nang nananatili ngayon? Ngayon meron na po akong 13 years. Galing naman. Nananatili. Ako, ang ginawa kong comparison, kung ano yung hindi po nagawa ng mga pinalitang kong punong barangay, yun po yung dinagdag ko sa pagiging kapitan ko. Kung ano yung hindi nila naibigay, kung ano yung hindi nila na tupad, na kung ano man yung mga pinangako nila. Ako naman pag pinangako ko at binibigay ko sa tao yan. Mayabang po akong kapitan. Hindi po ako mayabang na yung sinasabing mayabang lang dahil sa wala naman. Ako po, kaya ako nasabing mayabang akong kapitan. Ayaw ko kasi na makikita yung mga ibang barangay na may naibibigay o may nagiging kasiyahan yung kanilang mga constituent na hindi naman namin kayang gawin. Ako, basta ako kahit lagpas-lagpas na sa pondo, galing na sa bulsa o sa pondo ng barangay, ibinibigay ko sa tao yan. So, pati yung business sinasakripisyo? Ay, kasama na yung negosyo kasi hindi nyo rin naman may tatanong kung wala rin naman kayo talagang pagkukunan. Ang pondo ng barangay, kung ano nyo po siyempre may taon, ginagamit po siya. Pag naubos siya, at hindi pa nauubos yung isang taon, hindi pa natatapos yung isang taon, saan ka nadudukot ng budget? Di siyempre, for next year na yung ginagawa. Diba? Kaya tayo, ang magkasama na yung negosyo ko. Doon na ako kumukuha. Pag may namatayan na hindi maipalibing, ikaw rin ang gagawa ng paraan. Basta lahat bilang kapitan. Di ba nga may kasabihan, kung sa barko, kapitan, lulubog ang barko. Kailangan yung kapitan, huling-huling. Huling-huling, tatalon. Di ba? Kung lahat yung patay, dapat di ka na rin makakita. Anyway, Chairman, ano-ano po ang mga pagsubok na naranasan ninyo sa pagpasok sa mundo ng politika? Partikular po sa pagiging punong barangay po ninyo sa kasalukuyan. Actually, kay Johnny, kung sa pagsubok, napakarami rin namin naging pagsubok dyan. Especially na lang nung pandemic. Diba Siyempre, nung pandemic bilang kapitan, nung time na yun, ang mga kagawad ko ng time nung pandemic is puro senior. So, yun ang paghamon. Ilan lang kaming bata-bata nung time na yun. Kung 10 po kami sa konseho, 2 lang kami. Na medyo bata-bata, saka plus mga tanod. Yung mga senior kong kagawad, in-order ko na wag nang lumahok kung ano man yung magiging problema. Biruin nyo, nagkaroon kami ng 28 case ng COVID sa lugar namin. Lahat po yan, 28 case na po yan. Kami po, kasama ko po ang mga tanod na kumukuha, nagdadala po dun sa mga area kung saan sila dapat facility na dalhin. Nagpapa-check kung positive sila. So sa madaling salita, hindi na rin namin iniisip na may mga pamilya kami na maaaring mahawa kung hindi kami mag-iingat. Actually, nag-positive din po ako dyan pero hindi ko na pinaalam sa tao. Kasi pag pinaalam ko pa sa tao,
panghihinaan na ho ng loob eh. Oo. Di ba? Tama. Kaya ako, ang ginawa ko, nag-self meditation na lang ho ako. Hindi natutulog po ako sa second floor namin para mabukod ako sa mga pamilya ko dahil nga mahirap ng magkahawa-hawa. Yung mga tanod ko talagang yung pag meron kaming lockdown, Oo. yan, nilalagyan namin ng mga plastic yung bahay. Kasi nga, talagang nagugulat kami. Yung isang bahay nagkaroon ng COVID ngayon, bukas. May COVID na yung pangalawa. Dinala namin sa facility. Mga ilang araw, may COVID na naman yung kapitbahay. Sabi ko, tumatalon. Di ba? So, ang tanong doon Che, nagagawa mo yun, saan ka kumukuha ng pondo? Actually, may pondo naman pong nakalaan para sa amin Oo. na budget ng barangay. Kasi noong time na yan, nag-order din po ang City of Manila at ang Pangulo Rodrigo Duterte noong time na yan, na ang lahat ng pondo ay hindi dapat gawin sa mga infra, kundi lahat donasyon. So kami noong time na yun, dahil nga hindi po nakakalabas yung mga tao, dahil mga lockdown nga, ang karamihang naging project po namin noong time is, tulad ko, namigay po ako ng mga buong mga manok, gulay, tapos yung mga food pack na galing sa City of Manila, dinadagdagan po namin yun. Hinahatid po namin sa mga bahay-bahay. Para mapanatili na kahit alam namin na hindi sapat, di ba? Hindi sapat. Yung personal kong 2 van na pag-aari ko ginagamit kong pan-deliver ng mga tao sa mga facility. Di ba? Ang gagawin ko lang, i-sprayan ko na lang ng pagkaalis ng tao, i-sprayan na lang namin. Para lang matugunan yung problema kasi nung time na may pandemic, hindi tayo po pwedeng umasa sa kapwa barangay natin. Oo. Kailangan tayo mismo sa barangay natin. Tayo ang gagawa ng paraan para maibsan yung mga problema doon sa lugar. So, Che, paano yun? Ginagampanan mo yung ibang tao? Paano naman ang pamilya? Yun nga po, siyempre, nung time na yan, sa Si totoo, Mrs. hindi ba nagagalit sa ganung sitwasyon? hindi naman kasi naiintindihan naman nyo. Kasi, unang-una, nung pandemic, siyempre, kaysa magkahawa-hawa tayo, magkaroon tayo ng problema, di mas mabuting hindi tayo magkita-kita minsan. Talaga. Pero malapit lang yun, ha? Malapit lang. By floor lang naman, Oo. Talagang napakagaling mo, Chairman. Chairman, bago po tayo magpatuloy, maaari ninyo po bang ibahagi sa amin kung papaano nagdiwang ng Kapaskuhan at ng Bagong Taon ang Barangay 846 sa pamumuno ni Chairman Alan Buado. Chairman? Yan nga po, Kuya Johnny, ang pagbibigay namin ng mga Christmas gift sa aming mga constituent, sa amin po iba. Dahil kami po, bukod po sa binibigay ng lungsod ng Maynila, binibigay ng Mayora ni Lacuna, ng mga food pump, o kung ano pa man din ho, meron mong sariling ibinibigay ang barangay. Tulad ko po, netong nakaraang Pasko na dumating, nagbigay po ako ng tigda 2 box ng juice na sesto, tapos 1 kilong isda na parang tuna, No? tapos Pang ano na yun, ha? Pang medianoche. bigas, Oo. di ba ho? Bigas, ayun, nagbigay ko. Saka, sama-sama ko pong pinagsasama-sama mo namin ang pagbibigay niyan. Mula galing sa lokal hanggang galing sa amin, lahat po, wala po kaming yung sinasabi na, yung iba po kasing barangay, ang mga binibigyan nila ngari, doon lang mo nakatira, doon lang botante. Oo. Ako ang katwiran ko naman, kasi hindi ka botante dito, basta dito ka nakatira sa aking barangay, bibigyan ka. Oh. Nagbibigay din po ako ng maintenance na gamot sa mga senior citizen. At higit sa lahat, dati sabi ko nga ako sa inyo, mayabang ako akong chairman. Nagbigay po ako ng, kada magbe-birthday yung senior citizen sa amin, nagbibigay po ako ng 300 pesos.
ang birthday gift sa kanila. Bukod yung binibigay ng mayora. Iba pa po yun. Sa akin po, yung sinasabi ko po sa inyo, yung galing po mismo sa akin. Oo. Tapos, after second term ko, ginawa ko siyang 500. Bo? 500. Second term ko po yan. In my last term, nagbigay na po ako ng tagwa 1,000 sa kada isang senior citizen sa aming lugar. Ilan po ang senior citizen namin? Almost 290 Dami, no? katao. So ako, ganun ko sila. Kasi sa amin, Kuya Johnny, dikit eh. Pasko, bagong taon, fiesta. Oo, tatlo Sunod-sunod pala yun, yan. no? Oo. Yung Santo Niño. Oo, diba? sunod-sunod po yan. Oo. Meron na rin, no, yung fiesta naman, no, nagkakanta ko ng, ano doon, libreng live band. Oo. Parang bisperas po yun, bisperas. Meron mo kaming live band, meron konting mga drinks. Combine namin yun. Hindi pa ako kapitan. Ginagawa ko na po yun. Kung 13 years na po akong nagsisilbing kapitan, yung ginagawa ko pag tuwing piyesta sa lugar namin, almost 20 years na po yun. Support. Pagka may chairman po nung time yun, sinusuportahan ko lang. Sinusuportahan ko lang. Oo. Hindi yung saya, chairman, ng yung barangay. Masaya ho talaga. Oo. Anyway, chairman, magbalik tanaw po tayo ngayon sa inyong mga naging programa at proyekto. Chairman, ano-ano po ang mga programa at proyekto ninyo para sa inyong mga nasasakupang barangay? Okay po, ang una ko po naging project dyan sa barangay namin, nung time na ako po ay naupo parang bilang nung kapitan, inayos ko po yung drainage system namin. Mm-hmm. Kasi nung time na po yun, talagang pag bumabaho, binabaho talaga kami hanggang tuhod. Kaya nung time na yun, sa tulong po ng aking butihing congressman, Benvenido Abante, Abante, no? yung tinanong niya po, anong gusto mong project sa barangay mo? Sabi ko, kung rehabilitation ng drainage. Talagang buong drainage namin pinalitan. Kaya, alaga naman po namin ng declogging yan. Yearly yun, nagdideclog po kami. Dahil kailangan din na matanggal namin yung mga basura, mga bara. Kaya yun, hindi po talaga binabaha yung lugar namin. Dati konting ulan lang, baha na. Ngayon talagang wala. Oo. Tapos pangalawa ko kung pinuryekto dyan, CCTV. Oo. Meron nung almost 37 CCTV camera na ho yung aking lugar. Na kung saan is, nung asing ako talaga umupo, wala ho talaga yun. Talagang... Tinutukan ko yun, talagang nilaanan ko ng pondo. Kasi lahat po ng makakatulong para sa pagpapaano ng peace and order, ginawan ko yun. Talagang tinutukan namin. Abay kahanga-hanga, Chairman, ang inyong mga programa at proyekto. Chairman, good luck po sa mga susunod pa ninyong mga programa at proyekto. Okay, Chairman. Programa pong pangkabataan naman po tayo. Para sa inyong mga kabataan na sinasabing sa susunod na bayani o kung ano man, Generasyon. may pag-asa ba tayo makukuha sa mga kabataan natin, Chairman? Actually, sa amin, hindi naman natin nape-perfecto na may mga kabataan talaga na matitigas ang ulo. Pero kami, sabi ko nga sa inyo, nung una kong pag-upo dyan, ang una kong naging proyekto dyan yung mga pamimigay ho ng libreng school supply. Okay. Mula kinder hanggang kolehiyo po, binibigyan po namin yan. Para tulong na rin po dun sa mga magulang, dahil siyempre nga minsan may mga magulang mo na ang katwiran ba't hindi mo pinapasok ang anak mo? Walang gamit Diba? Mm-hmm. Kaya tayo, sa tulong ng aking konseho, inaprobahan mo namin yung budget sa mga pamimigay ng libreng school supply. Kasama pa bag.
May sapatos pa po yung mga grade kinder to grade 6. Diba? Pagdating mo sa high school, may yung mga kolehiyo, may stipend pa. Diba? Yung stipend namin na binamimigay, mga pilot pa yung mga tatak. Talagang ibinigay namin. Tapos nagkakandak din ho kami ng sports fest sa lugar namin. Tulad doon ito, kakatapos lang ho ng Chairman's Cup na lahat ho ng mga kabataan na sa lugar namin na sila na may premyo pero walang quota sa basketball. Oh, yun ang maganda. Kami huwang nag-provide noon sa tulong ng aking isang kagawad ko na tumulong sa akin na mai-provide yung biro nyo, ang champion is 20,000. Nung ipinost po nga namin sa ano namin noon, ang dami mga chairman na nagsabi sa akin, pinost mo yan, di hinahanapan kami ngayon. Ang sagot sa amin, bakit ikaw nakakapagpagawaan ng ganyan? Oh, diba? Eh ako naman, sabi ko nga ako sa inyo, napakayabang ko nga akong chairman, di ba? Oo. Eh, yung pagiging mayabang namin, ginagamit namin para umunlad ang yung lugar namin. Lugar ninyo. Oo. At hindi lang yung lugar ninyo, yung mga kasamang barangay ninyo. Opo. Nabibiyayaan. Nabibiyayaan. Diba? So, paano naman, Chairman, ang ating mga senior citizen sa inyong nasa sakupang barangay, may mga programa at proyekto din po ba kayo nakalaan para sa kanila? Meron po. Unang-una po, pag-upo ko po ng 2013, ang barangay po namin, ang senior po ay watak-watak. Wala pong organisasyon. Ako po yung founder na nagtatag ng senior association sa aming lugar. Naglagay po ako ng presidente, tapos naglagay kami ng asosasyon. Oo. So, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang senior ko po ay tumatanggap sa akin, nagsimula ng 300, ngayon no, 1,000. Meron din ho silang taon-taon na ibinibigay ho namin mga, bukod ho sa pinamimigay ni Mayor Ani Lacuna na yung mga ayuda pang ibinibigay sa kanila. Mga cake. Kami ho, nagbibigay po kami ng bukod po doon sa cash gift, nagbibigay din ho kami ng mga maintenance na gamot. Diba ho? Tapos, binibigay naman ho, bukod din ho sa maintenance na gamot, pag Pasko po, iba rin po yung ibinibigay po sa kanila. Kung ano po yung natatanggap ng mga constituent namin, eh matatanggap din po ng senior yun. Bukod pa ho yun dun. Sa kaya makikita nyo nga ho yung mga tao pagka Pasko't bago Pasko, talagang di magkaundagaga sa binubuhat eh. Pero alam namin, kulang pa rin. Di ba? So wala talaga silang makukuha ang ganyan, Chairman. Diba? Talagang sakripisyo ang inaabot, ano? Sa atin naman bilang punong barangay, ikaw ang ama ng barangay, pamilya mo sila. Kaya kailangan matutukan mo na lagi silang maayos at lagi silang walang karamdaman dahil sa mga bagay na meron silang magiging problema mo rin yun bilang chairman. Okay. Diba? Anyway, Chairman, sa mga nailahad mong mga karanasan, mga pagsubok, mga programa at proyekto, ano po ba ang maibabahaging aral o natutunan ninyo habang kayo ay nasa loob ng politika? Actually, hindi ko pa nabanggit sa inyo kanina na sabi ko nga sa inyo, yung tinatanong nyo po ako na ano ba yung mga pagsubok, di ba? Meron din nung nag-attempt sa buhay ko nung time na barangay captain din ako. So, dahil lang po yun sa simpleng paninita na binastos niya yung isang dalagita na nagsumbong sa akin, nangyari ang ganyang problema, birin niyo yung nag-attempt sa akin yan, kababata ko pa. O, gano'n? Oo. Kaya, sabi ko nga sa sarili ko, tulad nung sinasabi niyo na kung ano yung maaari ko pang maaaring ma-share. Diba? Sa akin,
sa nakita ko sa pagiging barangay captain, kailangan mo, pag sinabi mo na bawal to, implement mo. Oo. May political will, Oo. kailangan, di ba, Che? Yung kinakailangan, kung kinakailangan sumampol ka para maniwala sila, gawin mo. Gawin mo. Actually, ang case ko po na inaatinan sa korte, Opo. meron po 28 case. 28 case. Puro drugs po yan. Drugs po yan. Sabi nga ho sa akin ng aking attorney, hinay-hinay ka. Ang dami mong kaso. Wala pang isang linggo. Ayan ka na naman. Pero, masasabi ko na tumatak sa isip ng tao yun. Dahil, ako naman no, pag may gumagawa ho ng ganyan, ang gagawin ko, papatawag ko sa barangayan. Oh, totoo ba na ginawa mo to? Oh, di ba? Dapat yung malinawan na ang barangay 846 ay drug clear barangay. Ginawaran pa ako ng outstanding punong barangay noong 2015. Tapos ngayon, mababalitaan ng PIDEA na mayroon kang, kasi ang usapan po namin ng PIDEA is nung bago kami na drug clear barangay kami is pag nahuli, nahulihan yung barangay mo ng drugs, babawiin sa iyo yung certification. O hindi ka naman sa bagay, maganda rin yung nangyari sa iyo. Nakita ng mamamayan mo na talagang kaya ka na-demanda ng ganun dahil din sa kanila. Oo. Gusto mong linawin na maging malinis at matatag ang inyong barangay. Antabayanan po ninyo sa ilang sandali, magbabalik po ang Barangay Balita Ngayon.
Nagbabalik po ang Barangay Balita ngayon. Chairman, tuloy natin ang talakayan. Chairman, maraming positibo at magagandang papuri ang ipinararating sa inyong kabanlingkod ng ating mga kabarangay. Sabi nga nila, totoong maraming nagawa si Chairman at tunay na sa kapakinabangan ng buong barangay. Mga igan, bilang bahagi ng programang Barangay Balita ngayon, narito po ang pinakahihintay na lahat, ang portion ng pinaghahanda naman ng mga punong barangay. Ito ang Barangay Mo, Ibida Mo. Chairman Alan, hataw na. Go, go, go. Mga masungid na manonood, alam nyo, ibinibida ko ang aking barangay dahil ang barangay ko po ay ginawaran po kami noong 2015 ng Most Outstanding Barangay. Unang barangay. So sa madaling salita, hindi naman nung kalakihan yung aking lugar. At hindi ko rin naman mo sa inyo masasabing hindi naman nung natin matatanggal na masasabing perpekto ang lugar natin. Pero ako, ang mabibida ko po sa aking lugar, ang mga tao naman po ay sumusunod. Okay. Sumusunod sila na kung ano yung sinasabi ng mga leader. At higit sa lahat, hindi naman kami magagawa ng most outstanding punong barangay at barangay kung wala namang nakita akong City of Manila na kaibahan dun sa aming lugar. Kaya sa akin naman, yung binibida ko ang aking barangay na welcome ang lahat. At sa tingin ko, under control ko naman. Yun lang. Okay. At ngayon po, Chairman, may mga plano pa po ba kayo para sa inaharap sa inyong barangay? Ang ibig ko po sabihin, Chairman, sa papaanong paraan may lalarawan ang barangay 846 pagkatapos po ng inyong kasalukuyang termino? Ako po, ang plano ko po sa aking barangay, dumating man po ang panahon na ako ay bumaba na sa aking tungkulin dahil sa last term na po. Ang plano ko naman po dyan suportahan. Suportahan sila abot ng aking makakaya. Kasi hindi naman porket wala po ako sa barangay, wala akong may tutulong sa kanila. May tutulong naman din tayo sa mga tao. At higit sa lahat, mabibigyan natin ng magandang payo yung mga susunod na uupo. At bibigyan din natin sila ng mga magagandang strategy na kung paano nila gagawin. Dahil siyempre, ako nung time na pumasok ko dyan, wala rin po akong idea. Dahil galing sa private sector, umakyat po ako ng pagiging barangay captain. Wala po akong mapagtanungan. Kundi ang napagtatanungan ko lang rin po, yung mga dating mga punong barangay na nakakasalamuha ko. Ano bang gagawin ko pagka ganito? Kaya po sa akin, ang may papayo ko lang sa mga, ang masusuporta ko lang po dyan is, kung ano yung the best at kung ano yung batas, implement mo. Para sa mga ganyang pagkakataon, maramdaman ng tao na nandiyan pa rin yung Panginoon. Para hindi sila mag-wild. Diba? Mahirap kasi pag nag-wild Dahil sabi nila, wala na si Chairman. Wala na si Chairman. Diba? Mabuhay tayong lahat. Yung pala, mabong silang lahat. Kung tutusin no, biruin nyo sa loob ng 13 years ko na ganyan Sabi ko nga sa inyo, hindi naman namin hindi naman namin na 100%. Pero, kitang-kita ng mga kalugar namin o katabing barangay, yung pinagkaiba nung kami. Diba? Kaya, kung sa totoo nasa magulang din naman yung mga nagiging, kung hindi nyo rin tututukan yung inyong mga anak, hindi rin talaga maayos yan at hindi rin namin kakayanin yan. Ilan lang naman ang tao ng barangay. Ilan libo kayo. Di ba? Anyway,
Kamusta naman, Chairman, ang mga direktiba at memorandum na ibinababa sa inyo ng DILG o ng Department of the Interior and Local Government? Pero bago mo sagutin to, Chairman, hayaan mong batiin natin ang pamunuan ng DILG, particular dito sa Manila na pinangungunahan ni DILG Manila Director John Bisca. Director Bisca, magandang umaga po sa inyo. Ang mga barangay chairman natin, lahat sumusunod sa inyo. Pagbati rin para sa ating magiting na sekretary ng DILG o ng Department of the Interior and the Local Government na si dating Cavite Governor John Vic Remulla, na ika nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagkakatalaga kay Remulla ay sigurado namang magbibigay buhay sa ahensya, lalo pat kung isasaalang-alang ang kanyang malawak na karanasan sa pangangasiwa ng lokal na pamahalaan. Magandang araw po, Secretary John Vic Remulla. Saludo po ang inyong kabalingkod, si Johnny Batubalani ng Barangay Balita Ngayon at ng Vantage Point Media. Mabuhay po kayo, Secretary Remulla. Balik po tayo, mga igan, sa mga direktiba at memorandum ng DILG. Chairman, tulad nitong memorandum na tuloy-tuloy na barangay road clearing operation sa kanilang nasasakupang barangay. Chairman, paano ito isinasagawa sa inyong nasasakupang barangay? Sa amin po, pag tumatanggap po kami ng mga memorandum ng mga MOA sa DILG po, agad po namin ginagawan ng aksyon yan. Kasi pag hindi nyo ginawan ng aksyon yan, ikaw ang ma-actionan dyan. Diba? Talagang saludo po ako sa DILG Manila sa pamumuno ni Sir John Bisca. Bisca, oo. Ngayon po, sa amin po, like po yung mga pag may bumaba pong MOA, like po yung sa pagbibigay sa mga disaster, kung kinakailangan magpagawa kami ng mga tarpaulin para ilagay, kung ano po yung inuutos sa amin, ginaganap po namin yan. Dahil, at may karampatang report po yan. Hindi po yan na sinabing susundin mo lang. Kailangan may report ka. Kaya yung aking mahal na sekretarya, talagang ubod ang pagbibigay ng oras na matugunan. Dahil nga pag hindi mo ginampanan yan, mga ilang araw may showcase ka na. Pero meron bang chairman na ibig sabihin, nag-i-easy rito sa ganung memorandum lang ng ganyan? Actually, iba na ho ngayon. Hindi na po pwede yung easy ka lang. Kailangan pagka may ganyan at may MOA na ganyan, ito pa rin agad. Kasi padadalang ka agad ng showcase order niyan Makikita mo agad kung ano yung hindi mo kinumply. Pwede mo naman i-comply. Okay. Diba? Kaya kami ganun lang ho agad. Saka pagka nagkakaroon kami ng seminar, nakakadaong ng palad namin yan si Sir John Bisca. Nakakaharap namin. Mabait na tao naman po yan. Misa niya sinabi niya. Hindi naman hindi ko naman kayo ginagawang robot na kung ano yung diba? Ang importante, i-comply mo. Yung clearing po, actually ako po, nagpasa po ako ng ordinansa sa barangay namin yung mga no parking. Saka mga obstruction. Ginagawa ho namin yung no parking ho namin. Pag matitigas ang ulo, kinaklam po namin yung mga motor. Diba? Bagkus wala kaming penalty na pwedeng i-penalty sa kanila. Dahil parang Manila parking traffic lang ang MTP. Pwedeng gumawa. Ako ginagawa ko, piniperwisyo ko na lang ho sila. Pagka nahuli yung motor, kaklampo namin yan. Aalis kami. Siyempre, di sila makaalis. Mag-aantay. Unang huli, isang oras na i-delay yung kanilang motor. Pangalawang huli, 3 oras. Hanggang sa susunod na araw na namin pakakawalan. Diba? Pwede. Maraming talagang para matuto ng tama. Matuto sila. Ngayon ang ginawa ko, may plano ko, bibili ako ng mahabang kadena. Kasi sa totoo sa lugar ho namin, marami ho sasakyan. Wala ho kaming
parking na talagang po pwede namin paglagyan ng mga tao. Ang ginawa ko na nga ho para tulong ko sa kanila, yung multipurpose namin, doon ko na sila pinagpapark. Ang problema, pag meron pong mga namatay, doon ho sa multi binuburol. So, ang gagawin, ilalabas na naman yung mga motor. Siyempre, mas gugustuhin ko kasi na may park ko doon kaysa ipasok ko sa looban. Dahil nangyari ko sa amin nung nagkasunog. Doon nakapark ko sa mga loob-looban yung mga motor. Ang nangyayari ho, ang hirap namin kumilos, umalis. Diba? Dahil masikip yung mga daanan. Anyway, Chairman, itong Memorandum Circular Number 2023-133 na nagpapahayag tungkol sa pagbibigay naman ng patnubay sa pagsasagawa ng regular na clean-up drive sa antas ng barangay. Chairman, paano po ito sinasagawa? Actually, yung clean-up drive po yan, ginagawa ho yan ng Saturday. Ayon po dun sa memorandum. Pero kami, tapat mo, linis mo. Saka meron po akong malaking tulong yun, ha? Tapat mo. Meron po akong dalawang sweeper na walang gagawin sa araw-araw, kundi pagising ng umaga, linis. Pagdating ng hapon, linis. Kasi pero yung mga constituent namin, lagi namin sinasabi sa kanila na alam nyo, hindi naman sa lahat ng oras walang lilinisin, huwag kayong magtapon. Diba? Kaya ako, ang ginagawa ho namin, nilalagyan ho namin ng mga CCTV footage yung mga tapunan ng basura. Para makita ho namin minsan, kung may nagtatapon ng hindi sapat sa oras, ipatatawag namin. At ipakukuha namin sa kanya yung basura ang tinapon niya. Itong Section 6 and 7 ng Implementing Rule and Regulation ng Republic Act 9003, ito ay ang paglikha ng Barangay Solid Waste Management. Yung sinasabi mo kanina. Kasunod dito, nakasaad sa Section 10 ng Republic Act 9003, ang paghihiwalay at pagkolekta ng solidong basura ay dapat isagawa sa barangay. Chairman, paano mo ito isinasagawa sa inyong barangay? Ang ginawa ko namin dyan, naglagay po kami na, nag-project po ang barangay ng tatlong lagayan. Na nilagyan po namin ng bakal, nilagay po namin yung mga beam dun. So, yun nga po, kung ganitong oras, dito itatapon yung ganyan. Kasi minsan ang basurero i-implement din nila yun na hindi nila kukunin yung mga nabubulok. At ang kukunin lang nila yung hindi nabubulok. Kaya ang gagawin namin, ganun ang gagawin namin. Tapos naglagay rin po kami ng lagayan ng mga plastic. Like yung mga plastic bottle. Yun, nagpa-project po ako sa company ng Coke noon. Tinitimbang po yun. Tapos binabayaran po sa akin. Yun ang Yun ang ginagawa namin. Okay, Chairman. Sa pagkakataong ito, maaari bang ibigay ang pananaw mo sa programa at proyekto ng DILG? Partikular itong kalinisan sa Bagong Pilipinas Program. At Chairman, sa papaanong paraan ipinakikita ang suporta mo sa programa ng DILG? Yan nga po, buong sumusuporta po kami ng aking barangay sa programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kalinisan sa Bagong Pilipinas Program, di ba? Kasi siyempre unang-una, parang naman sa amin to. Hindi naman po para lang kung kani-kanino di ba? Lagi kong sinasabi sa mga constituent ko, yung paglilinis ng ating lugar, hindi po para sa ibang tao yan. Tama. Kung ano po yung itsura ng ating lugar, yun po ang itsura natin. Diba? Tama. Salamin po yun Kaya, sa akin naman sa lugar naman namin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ganun kalaki. Tulad ngayon na binago rin yung mga daanan, napaganda na yung mga daanan sa mga iskiskinita. Kaya ako, yung suporta ng constituent ko sa hadikain ng DILG na ganyan, 100% sumusuporta kami. Okay. Salamat, Chairman, sa mga inilahad mo, partikular ang kalinisan sa Bagong Pilipinas Program, na dapat po
ay matiyak natin na malaya sa polusyon at laging tiyak na malinis at maganda ang kondisyon ng ating kapaligiran. Naway tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang makamit ang tunay na layunin nito. Tama po ba ito, Chairman? Opo, tamang-tama po yan. Dahil dyan po natin magagamit na yung ipinaparating sa atin ng gobyerno, dapat nating sundin. Okay, Chairman. Itong Barangay Anti-Drug Abuse Council o tinatawag na BATAC, ano ang masasabi mo rito, Chairman? Ako po, sabi ko nga sa inyo, yung aking barangay is drug-clear barangay. So, yung BATAC na po yan, binuo po namin yan sa loob ng konseho. Actually, meron po kung, Kuya Johnny, meron akong 164 surrenderies. Diba? Okay. Okay. Sabi ko nga sa iyo, yung barangay ko, bago ko umupo, talagang napakaraming drug user. Awa naman ng Diyos, marami na rin po kami na pag-graduate na mga drug surrenderies. At lagi po namin bilang BATAC officer na ini-implement po namin kung ano yung dinidiscuss po sa amin para doon sa mga tao na involved po dyan. Okay, Chairman, ayon naman sa Executive Order number 366, Seria 1996, na tumutukoy sa paglikha ng Barangay Peace and Order Committee. Chairman, kamusta po ang Peace and Order sa inyong barangay? Ano-ano po ang naging programa at proyekto ninyo sa kasalukuyan hinggil sa Peace and Order, Chairman? Yun nga po, bilang pagsuporta ko sa Peace and Order, ang una kong binild dyan, pinaradya ko dyan yung lahat po ng sulok-sulok ng barangay ko, malagyan ko ng CCTV. Opo. Kasi minsan, yan po yung nagiging tulong para malutas po natin yung mga krimen na nangyayari. At yun nga po, lagi akong nagkandak po kami nagpapatawag ako ng meeting sa mga tanod natin para kung may mga nagiging problema, masolusyonan. Saka ako po lagi kong sinasabi sa mga tanod natin na lahat ng direktiba o regulasyon ipatupad nyo sa tao. Nasa likod nyo. Kasi kung di mo minsan mapapansin yung mga tanod, minsan pagka wala akong nakasuportang mabigat yan, hindi mo diniinan yan. Oo, tama. Magiging palamuti lang mo sa lugar natin yan. Kami naman subok naman namin pagdating mo sa ganyan, na pag sinasabi ko sa mga constituent ko, pag ang tanod ko ang tama at kinalaban nyo, ako ang magiging kalaban nyo. Kaya yung direktiba ko sa Peace and Order, talagang tutok po ko dyan kasi hindi po magiging maunlad ng isang barangay kung ang Peace and Order masyadong mataas. Oo. Kailangan talaga mapanatili. Kailangan mapanatili natin ang Peace and Order. Oo. Dahil paano magiging maayos yung lugar kung ang Peace and Order mo ay sira? Diba? Che, meron ba kayong CCTV? Opo. Isa ba yun? Nakatulong ba sa inyo ang CCTV? Ay, malaki po na itulong mo yan. Nung unang term ko po 8 lang mo yan. Opo. Ngayon inasa 37 na. Ba? O paano ang sistema ginagawa nyo rito? Kami po, ang ginagawa po namin, tinututukan po namin yung mga pwesto na alam namin na kung saan dun dadaan. O dun, kasi ang barangay po namin is through and through. Pagka pumasok ka dito sa main gate namin, pwede kang lumabas sa highway, sa Quirino. So kami, nilagyan po namin ng mga CCTV footage yun. Nakapaligid CCTV talaga. camera para at least may tutulong sa amin pagka panahon na meron mga magre-request na kailangan ng mga footage. So talagang malaki ang naitulong ng CCTV sa mga barangay katulad niyo? Oo, malaki po yan. Okay, Chairman, dito naman sa Republic Act 97/29 na tumutukoy sa Climate Change Act at Republic Act 101/21 na Disaster Risk and Reduction
management. Paano mo ito tinutugon sa inyong barangay, Chairman? Una po, nung tinanggap ko yung MOA na yan, nagpagawa po ako ng mga tarpaulin. Okay. Like po dun sa paano kung lumilindol, paano kung may baha, di ba? Yung nakagat ng mabait, ng daga. Oo. So, pinaskill ko po yan sa kada kanto ng aming barangay, kung mapapansin nyo. Pinaskill namin yan doon para aware po yung mga tao kung paano nila gagawin yung mga procedure kung dumating sa kanila na sila yung mangailangan ng ganyan. Tapos may multipurpose po ako, tabi naman po yun ng J. Zamora Elementary School na kung sakaling kailangan ko mag-evacuate ng tao o ng pamilya, doon po namin dinadala. Okay. Chairman, balikan po natin ang naging programa at proyekto ninyo sa barangay. Paano po ibinibigay ng budget ang mga programa at mga proyekto ninyo sa inyong barangay, Chairman? Alam niyo po, minsan, yung mga proyekto po, like po, for example, nag-project po ako ng CCTV. Inubos ko na po yung budget galing sa barangay na inalatado ko para doon sa CCTV. Dumating po sa point na nagbagyo, nasira yung mga wiring, nagkaroon ng mga electrical na problema, na-blackout yung CCTV. Alam nyo, siyempre nagamit nyo na yung budget para doon. Wala lang po ako ibang gagawin doon, dudukot na po sa sarili kong bulsa. Pagawa mo yan. Hindi natin po pwedeng sabihin sa tao na wala pang budget. Saka na natin ipagawa pagka may budget na. Diba? Kaya ako ang ginagawa ko, dukot. Talagang ibang klase ito si Chairman. Dukot tayo. Pagka nagalit, dukot. Chairman, sa kasalukuyan, ano po bang organization ng inyong kinaniban na maaaring nakatulong sa inyong pamamahala? Ako po ay member ng Eagles Club. Okay. Sa lugar po namin. Yan naman pong Eagles Club. Actually, yan po yung mga organization na wala naman pong alam kung di magkawang gawa. Diba? Puro pagtulong. Puro pagtulong lang. Kaya kami, pagka may mga problema ho sa mga kapwa naming barangay, may mga, kahit hindi namin member, andun nun na sumusuporta ho kami. At kami namang mga membro na meron namang kayang ibigay, magbibigay naman kami. Diba? Magbibigay kami sa aming club para yung club namin, yun ang susuporta. Binabati ko pala yung presidente ng Eagles Club namin, si Mamel Reyes. Yan, presidente namin yan, wala rin ibang inisip yan kundi tumulong. Tulong lang. So, minsan sabihin mo, maging guest ko rito, ha? Oo. Okay, Chairman, naway maging modelo ka sa mga inilahad mong magagandang programa at proyekto, partikular sa mga punong barangay sa lungsod ng Maynila. Mabuhay ka, Chairman, at congratulations po sa inyong at lalo-lalo na po sa inyo, Chairman Alan Buado. Sadyang napakabilis ang takbo ng oras at dahil maikli na lamang ang ating oras sa programang Barangay Balita ngayon, mga igan, Barangay Chairman Alan Buado, nasa inyo po ngayon ang pagkakataon magpasalamat sa mga taong nakatulong sa inyong pamamahala. Go ahead, Chairman. Hindi ko na po papakabain na aking sasabihin. Unang-una kong pinasasalamatan, kayo po. Kuya Johnny Balano. Ma'am, sa mga bumubuo po ng Barangay Balita ngayon, maraming pong salamat dahil meron po kayong ganitong uri ng programa na inaano nyo po yung mga kapitan na mailahad yung kanyang mga gustong ilahad at magpasalamat sa mga taong kahit hindi niya personal na mapasalamatan, yung marinig lang dito, di ba? Maganda na, impress na. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, sa aking pamilya, at higit sa lahat, sa Diyos na may kapal, sa lungsod ng Maynila, sa Asenso Manileño,
sa aking Congressman Benny Abante, diba? Pinapasalamatan ko dahil lahat po, sila po ang tumulong sa akin para maitaguyod ko ang barangay ko ng maayos. Kaya mabuhay po kayong lahat. Pero Che, may nakalimutan ka. Si Mrs. at saka mga anak mo, hindi mo At napasalamatan. ang buo kong pamilya. Muli, Chairman, marami po salamat sa pagbibigay pagkakataon ng makasama at makapanayam namin kayo sa araw na ito, dito sa programang Barangay Balita Ngayon. Chairman Alan Buado, marami pong salamat. Salamat po. Pasasalamat din sa mga staff ng Vantage Point Media na ating pong nakasama sa araw na ito, sina Direk Ricardo Selvido, Cameraman Egay Luciano, at Production Supervisor Miss Angel Atienza. Salamat po sa inyong lahat. Dala ang tiwala at pasalamat sa pong may kapal na napaligaya ng grupo ng Barangay Balita Ngayon, ang aming mga sukit tigapanood. Mula pa rin sa Vantage Point Media, ito po ang inyong lingkod, si Johnny Bato-Bato Balani. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Sabado po. Marami pong salamat, mabuhay po tayong lahat. Magandang tanghali po. Sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa tingin kawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, ito pa rin ang dugo ng bayan. Ating ingatan, ang kanilang kinabukasan. Magpapaiwan, sabay-sabay tayo sa biyahe ng BTS. Kung arangkada buong bayan ang ating dala, ito lang ang biyaheng di pwedeng pumara. Ipagsigawan ang ating bayanihan. Tayo'y bayaning, bayaning chuper.